Kaya nga ako, nanghihinayang ako dito sa pagkakahuli rito, doon sa 13 billion more or less, tapos walang nakuhang personalidad sa likod nito. Tsaka Bakit? pa mag-imbestiga yata eh. Oo, kasi hindi biro ito. Ibig sabihin malaki ito. Napabayaan ng gobyerno. Sayang yung pondo. Bakit pa tayo nagdadagdag ng pondo kung hindi mo naman pala kaya gampanan yung inyong mandato? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sa akin, ito ay personal na opinion ko lang, ano? Kung yan, ang tagawin lang nila na parang, wala. Ang nakikita ko dyan, ginamit nila yung issue, yung pagkakahuli dyan, para palabasin na nagtatrabaho sila. Pero yung ganyan na, sabi ko nga, kung yan, parang kung sinasabi na scripted yung, gagandahan na. Mag-script ka na lang, digandahan mo na. Diba? Yun yun yung And itong mga, kasi pwede rin kasi mag-isip ang mga kababayan natin. Tingnan nyo, bumalik ulit yung illegal na droga kasi hindi na natakot. Kaya ganito na lang kabulto, kalaki, walang takot na binabiyahe yung mga illegal na droga. Ano po ang reaction nyo doon? Yun nga ang isa doon sa problema natin. Kung noong dati na nagkakaroon talaga ng talagang mahigpit, nagkakaroon talaga ng tumbahan, ngayon pa na talagang baluwag yung treatment sa kampanya ng illegal drugs. Kasi kahit kami, biro noon, nag-umpisa kami 2014 itong grupo namin. Talagang minomonitor namin yung mga activity ng mga law enforcement agencies. Ngayon, nakikita namin, bumabalik. Ang mahirap kasi, kapag ka naging malambot ka sa kampanya, walang mangyayari kasi mismong yung nanghuhuli ang siyang involved dyan. Yun ang problema. Kapag ang leader malambot, lolokohin ka ng mga inuutusan mo. Hindi po pwede, wawalan ka ng command eh. Oo, ikaw yung nandiyan sa, sa taas. Pero yung mga inuutusan mo, nakikita ka na malambot ka, wala, lolokohin ka nito mga ito. Pakatandaan natin, hindi mga yung mga yan, humaharap sa kriminal. Pero mas kriminal pa sa mga kriminal. Kaya nga pagka yan, nagpauto ka dyan sa mga yan, walang mangyayari dito sa bansa natin. Malambot ang leader, malambot din yung sistema. And marami rin po muna kasi may tuturing ba na anti-drug operation yung nangyari, naswertehan nga, na parang ipinagmalaki agad. Ganito yung bloodless. Yun agad yung bloodless. Kasi ito, hindi ba ituturing na, na drug operation. Anti-drug operation. Ang anti-drug operation, unang-una, covered siya ng, ng pre-operation na report at saka ng authority to operate. Merong certificate of coordination yan, Yan, nahuli sa checkpoint. Hindi siya anti-drug operation. Malinaw na malinaw kasi kung yan anti-drug operation, nahuli nila yung kung sino yung may-ari niyan. Di ba? Ganyan kalaki na dalawang more or less 2 tons pero wala kang nahuli na personalidad. Kasi kung ako ang magtatrabaho niyan, talaga hindi ko muna pipitasin yan. Dadaan ng checkpoint yan, pasasabihan ko yung checkpoint, wag yung harangin yan, sinusundan namin yan. Gusto namin maiuwi niya yan sa kanila. Kasi nandun yung tatay niya, nandun yung nanay niya, nandun yung buong angkan niya. Yun ang huhulihin namin. Di ba? Kasi kung yan, anti-drugs operation, hindi mas ba't nahuli sa checkpoint? Naalala ko pa nga Sir Jojo, pag may operation yung PDEA, halimbawa nagpadala ng kontrabando, di ba? Hindi haharangin doon sa kung saan galing. Dapat babagsak mo na dito at kung sino yung hindi lang may nakapangalan consignee, kung sino yung consignee, dapat meron talagang mag-claim. Pero hanggang sa walang mag-claim, kung hanggang walang mag-claim. Pero kumbaga marami na rin ako, nakasama na rin ako sa operation ng ng PDEA. Naalala ko doon sa Pampanga. Nagtanong ako doon sa mga agent, paano nyo ba trinace na merong mini laboratory dyan? Ang laboratory naman doon na Sir Jojo ay yung ginagamit na tubig. Parang hiwa-hiwalay na siya, hindi talaga yung nandoon yung lutuan. Parang isang sa Santa Rita? Parang nakalimutan ko, basta yung sa Babuyan, 2016 yata yun, basta panahon yun ni PRRD, na nasa underground yung parang lutuan. Parang iba-iba pa lang yan. Hindi siya pwedeng isahan lang kasi kung isang operate lang, timbog agad. So parang iba yung para sa tubig, para sa paggawa ng iba-iba. So ang ginawa pala ng PDEA agent, talagang nag-apply siya as driver hanggang sa kasama ko yung undercover dyan. Tapos parang bumili ako na nag-apply siya as driver, tapos ilang buwan talaga nag-casing kasi parang magdududa sila yung paggabi ay merong doon sa area na yun kasi underground yun hanggang sa para lang makapunta siya doon sa lugar na yun, sinadya niya na kasi nandun yung lagayan ng pang-crudo niya, sinadya niyang isisip-sip yung uubusin yung sa truck niya para makapunta siya doon sa area, makakuha siya hanggang sa na-discover doon. Tapos sa likod
maraming mga pato and mga baboy para hindi maamoy yung kung ano man yung niluluto nila, at yung pato pang alarm in case na merong mga operation. So, sabi ko ganyan pala ka ano no, pag nag-imbestiga sila. Tapos ito, naswertehan lang, napakaswerte talaga na dumaan lang dumaan lang sa ano. So, kumbaga hindi pa maituturing na drug operation pala ito, Sir Jojo. Hindi pa. Kasi checkpoint yan eh. Ang anti-drugs operation, kumbaga sa talagang meron tayong tinatawag na presumption of regularity, no? Ito yung nag-uumpisa tayo doon sa mga documentary process in accordance doon sa PDEA Manual of Operation. Sabi nga, no, pagka magkakanda ka ng anti-drugs operation, meron kang pre-operation report, meron kang authority to operate, dadalhin mo yan sa National Operations Center o doon sa Regional Tactical Operations Center para bibigyan ka na ano yan doon sa, ngayon tinatawag nila formis, ano? Yun, bibigyan ka ng certificate of coordination. Yun yung yung magli-legitimize doon sa iyong ikakandak na anti-drug operation. Opo. Pag wala ka doon, illegitimate. Pero Sir yung Jojo, operation. ano po yung magiging magandang batayan sa kasalukuyang sitwasyon patungkol sa problema natin sa illegal na droga? Kasi marami tayong mga commenter dito sa kanilang mga lugar, mga netizen, pati rin yung mga nakakausap ko minsan, sinasabi nila, bumalik sa amin dati nung panahon ni PRRD, talagang walang mga tambay, wala ganito. Ngayon talagang kahit tirik yung araw, nag-aabutan ng mga kontrabando. Isa rin ba sa pamalatandaan maliban dyan ay pag nagmura ang illegal na droga, ibig sabihin balik ulit sila sa dati, Sir Jojo? Ano bang maging batayan? Baka, pagka ang drugs nagmura, ibig sabihin overuse supply. Ang kailangan kasi natin dito is political will. Maraming pakiusap. Kung ikaw yung nag-enforce ng batas, maraming makikiusap sa iyo dyan. Unang-una, yung mga kasama mo sa politika, lalo na, kagaya niya, ito, kaibigan ko yan. Ito, kamag-anak ko yan, di ba? Halimbawa, kagaya niyan, may mga nahuhuli. Allegedly, kaibigan ng mga politiko. Kaya, ang nangyayari, nawawala ng gana yung mga ahente, yung mga operatiba. Kasi, biro mo, tinatrabaho nila, huhulihin, tapos pawawalan. Anong magiging damdamin ng mga operatiba? Samantala, ito mga operatiba na to, talagang buwis-buhay ito mga ito. Di ba? Bago ang negotiation process, talagang, biro mo, halos dyan na natutulog sa kalsada. Naranasan ko mga kalsada. Hindi biro. Talagang, kapag kaiyan, target, talagang sinusundan namin yan. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Nanganganak yan. Kaya nga ako, nanghihinayang ako dito sa pagkakahuli rito, doon sa 13 billion more or less, tapos walang nakuhang personalidad sa likod nito. Bakit? Saka pa mag-imbestiga yata eh. Oo, kasi hindi biro ito. Ibig sabihin malaki ito. Napabayaan ng gobyerno. Sayang yung pondo. Bakit pa tayo nagdadagdag ng pondo kung hindi mo naman pala kaya gampanan yung inyong mandato? Pinuin mo. Sampal ito doon sa mga nakaupo, lalo na doon sa lead agency, which is PDEA. Diba? Hindi naman sa wala akong masakit sa akin yan kasi galing ako dyan. Pero sana naman ginagawa yung trabaho. Kung maganda ang relationship ng PDEA leadership sa kanilang mga tauhan, magbibigay ng magandang output yan. Kung pangit ang input, pangit din ang output. Yan lang Sabi ko nga kung ang liderato ng PDEA, siya doon sa mga tao niya, talagang suportado niya, bibigyan ng magagandang trabaho. Nangyayari siguro kapag kita bibigyan ng trabaho, hindi ka naman sa amin, di ba? Kaya siguro, Sir Jojo, hindi mo maiwasan na magkomento ang taong bayan na parang scripted, parang hindi totoo. Kasi maraming maraming mga inconsistencies, maraming mga tanong sila na hindi agad nasasagot siguro dahil sa kakapanood nila. Din parang alam na nila siguro kung ano yung legit na operation, ihahambing nila, naging mapanuri na rin siguro yung ating mga kababayan, kaya nakaka-come up sila ng mga ganitong mga pahayag po, Sir Jojo. Alam mo, hindi natin maalis yan sa taong bayan kung ganun man yung magiging magiging perception nila doon sa outcome niyang pagkakatuklas diyan sa na yan. Pero ganun talaga sa akin, ang talagang nakikita ko na may pagkukulang talaga diyan is yung ahensya ng gobyerno na may mandato para diyan sa problema na yan ng illegal drugs. Kasi sa akin, nakikita ko naman kung yan ituturing na set up o kung paano man sana ginandahan na nila. Diba? Kung sa akin lang sa akin ito ay personal na opinion ko lang kung yan yung gagawin lang nila na parang wala. Ang nakikita ko diyan, ginamit nila yung issue, yung pagkakahuli diyan para palabasin na nagtatrabaho sila, which is mali. Kasi hindi nila po pwedeng tawagin anti-drug operation yan dahil yan nahuli lang sa checkpoint. Kung ako ang team leader o ahenteng in charge na nagtatrabaho dyan, hindi ko paharang sa checkpoint yan.
ipahahatid ko yan doon sa destination para makuha ko kung sino yung dadatnan yan, yung tatanggap niyan. Opo. Di ba? Siguro Yun eh. Opo. Siguro Sir Jojo, panghuling mensahe niyo na lang sa ating mga kababayan lalo na sa paglaban natin sa illegal na droga. Ay iba-iba yung approach ng kasalukuyang administrasyon sa nakalipas na administrasyon. Kung may maipapayo kayo sa government, nasa inyo po yung pagkakataon po, Sir Jojo. Sa taong bayan, inihiling ko po sa inyo, magmatsyag tayo at bakialam. Alamin natin kung ano yung mga karapatan natin para alam natin kung paano natin babantayan yung mga nagtatrabaho para sa taong bayan. At nananawagan ako sa liderato ng ng Philippine Drug Enforcement Agency na pagbutihin ninyo ang trabaho. Ang laki-laki na ng pondo ninyo. Kagaya nito, hindi pa kayo nahihiya. Sampal sa inyo ito sa pagiging incompetent ninyo. Sana mahiya kayo, dino inyo napalusutan kayo kung di pa nahuli sa checkpoint. Wala, makakarating ito dun sa mga taong bayan na addict dyan sa illegal drugs. Yun lang po. Maraming salamat Sir Jojo sa inyo pong oras at panahon ngayong hapon. Sa uulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din po sa pagtitiwala niyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sige noong Jojo Morales, ang chairman ng Anti-Drug Advocate Group na Laban ng Pamilyang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman